My ex cheated on me at ngayon ko lang nalaman na engaged na sila nung babaeng pinagpalit niya sa akin. Kumusta Dan? Ako nga pala si Marlene ng Bacolod at napaasa ng 12 years. Nagkaroon po ako ng ex na itago mo na lang sa pangalang Cholo. Galing siya sa isang decent family. May stable work at talagang para sa akin, good catch siya. Kaso, nagpabingwit sa iba. It's almost 1 year na, pero I'm still obsessed with the girl na pinalit sa akin ng boyfriend ko. Well, ex-boyfriend ko. Kailangan ko lang talagang ilabas tong lungkot ko ngayon, Dan, kasi ang bigat na sa dibdib. Parang gusto kong sumabog, but I can't. Ang pinakamahirap na part pa, Dan, ay ang part na naka-move on na ang lahat, ako, hindi pa. I always stalk the girl sa social media. I always check her profile to check kung gaano sila kasaya ng ex ko. At sa nakikita ko, mukhang sobrang saya nila. Sa totoo lang, Dan, bagay sila. Pareho sila ng status in life, both spontaneous and mga walang problema sa buhay kasi pareho silang mayaman. Nung kami pa ni ex, never namin napag-usapan ng kasal kahit na I was mid-30s na that time. 12 years kami noon at never siyang nag-propose sa akin. Nung time na yon na kami pa, pakiramdam ko hindi talaga normal na umabot kami ng ganun katagal nang hindi pa nagle-level up ang relasyon namin. Actually, maraming beses na nga ako nag-drop ng hints, Dan. Pero parang deadma lang. I can always sense some hesitation. Lagi niyang nirarason sa akin na bahay daw kasi ang inuuna niya. Well, gets ko naman. Kaya nga for 12 years, hindi ko siya pinilit. Lagi kong iniintindi na meron siyang ibang priorities. Pero ako, kailan ako magiging priority? Darating pa ba yung araw na yon? Gusto ko na sanang mag-set ng deadline/ultimatum that time. Para kasing hindi kami umuusad to that direction, Dan. Dun sa pag-aasawa. Hanggang sa isang araw, nakita ko na lang siya sa simbahan na may ka-holding hands na ibang babae. Sa simbahan pa talaga kami nagkita. Nagtaka tuloy ako kung ano ba yung pinagpe-pray nilang dalawa kay Lord. Pero ako, at least si Lord na ang nagsabi na hindi talaga kami para sa isa't isa. Doon ako nagising sa katotohanan na hindi na niya ako mahal. Kakayanin, kayang ika'y maiba, at ang mahal mo'y kaming dalawa. Akin na lang bang tatanggapin? Kakayanin kaya? Walang confrontation na nangyari. I saw him first. Then he saw me. Ibang gulat talaga yung naramdaman ko. Na parang biglang nanlamig ang buong katawan ko at hindi ako makakilos. Ni hindi ako makapagsalita. Nagtitigan lang kami. Ayoko rin gumawa ng eksena, Dan. And I was sure walang alam yung other woman kasi nung nagkatitigan kami ng boyfriend ko, wala lang yung girl. I mean, di ba if alam ng babae, iba dapat yung reaction niya. Dapat nagulat din siya. Pero wala eh. Then, lumakad na lang ako paalis. After ng mass, doon na nag-sink in ang lahat. Halos mahimatay ako while naglalakad papunta sa office. Then sa office na ako humagulhol. Buti na lang, mababait ang workmates ko at ang boss ko. Hindi ako pinag-work for 3 days. Actually, 1 week dapat yon. Kaso nag-request ako na bumalik na lang kasi mag-isa lang din ako sa bahay. Baka mabaliw ako. One time, nakasalubong ko pa si ate girl.
Ewan ko kung aware siya, pero parang ako pa yung nahiya kahit na ako naman yung naargabyado. Para kasing sobrang confident niya maglakad. Manamit. Alam ko walang taong perfect, pero bakit parang ang perfect niya? Nasabi ko na lang sa sarili ko na, kaya pala, never naming nagawa yung mga ginagawa nila ng bago niya, Dan. Travel dito, travel doon. Parang every week kumakain sila ng steak. I know, hindi ko na dapat pa tinitingnan, pero nakapublic kasi yung IG ni ate girl. Nung nangyari nga yung cheating, parang feeling ko deserve ko kasi ano ba namang laban ko sa kanya? Maganda, matalino, mayaman. Parang lagi siyang masaya at walang problema in life. Siguro height lang ang lamang ko sa kanya, Dan. Anyway, gusto ko lang ilabas to kasi hindi ko alam yung nararamdaman ko ngayon. After nga ng pagkikita namin sa church, ay bigla na lamang naputol na rin ang ugnayan namin ni Cholo na parang walang 12 years na nasayang. Walang naghabol. Walang lumaban. Naghiwalay kami ng walang closure. Hindi man lang ako nakarinig ng sorry sa kanya. Ganun-ganun niya lang tinapon ang meron sa amin. Siguro nga, ito na yung matagal niyang plano. Hindi ko man lang natunugan ng mas maaga. Masakit na nakikita silang masaya, Dan. Habang ako ay nasasaktan ng tahimik at lumalaban ng mag-isa para makausad at maibalik yung 12 years ng buhay ko. 12 years ng buhay ko na binigay ko sa lalaking akala ko makakasama ko na habang buhay. By the way, nalaman ko rin pala na nag-propose na si Cholo sa kanya. Ang bilis ha, wala pang 1 year. Ito sana yung bagay na matagal kong pinangarap pero sa iba napunta. Pero parang good for them na rin. Kasi alam kong masaya naman sila sa isa't isa pero ang sakit pa rin talaga Ang tanong ko lang, Dan, ay how to unlove someone na sobra mong minahal? Ang kwentong ito ay kwento ni Marlene. Pero hanap mo siya at kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, wag kang paluhain at alagaan ka niya. At yan naman ang sulat na nabasa natin from Marlene. Marlene from Bacolod, tama? Yes, from Bacolod na talaga namang asadong-asado at binola-bola for 12 years. Wow, Marlene. Kumbaga, may tinur ka na. Grabe yung 12 years, Marlene. Ang sakit sa ulo ng 12 years. Okay, so bago ang lahat, bago ako magpatuloy, Marlene, gusto ko lang linawin sa'yo, na no one deserves to be cheated. Kasi merong part dun sa sulat mo na parang baka nga deserve ko to na mag-cheat siya sa akin kasi mayaman yung girl, magka-vibe sila, sponty sila, ganyan. No, Marlene. I mean, kahit na hindi kayo nag-click or may mga pagkakaiba kayo ni ex mo, na cheater, yes. Ulit-ulitin natin para mas dumiin. Hindi mo pa rin deserve na lokohin niya, Kung hindi talaga kayo nagma-match, mas maganda yung sabihin niya sa'yo ng personal or pag-usapan niyo muna. Hindi yung isang araw makikita mo na lang na yung boyfriend mo ay may ka-holding hands sa simbahan, 'di ba? Napaka-meaningful, Marlene? Kasi for the longest time hinihintay mo na sana sabihin naman sa'yo nitong ex mo na papakasalan ka niya or alam mo yung may mga plano siya sa'yo sa simbahan. Wala. Bagkus ang naabutan mo ay siya at ang kanyang kirida
na walang kamalay-malay sa nangyayari, pero I doubt din. Maaring yes, siguro nga pwede naman din na wala nga siyang alam. Pero siguro meron din siyang hint na nung nagkita-kita kayo. Kasi ang mga mata, no, lalo na yung ganong tagpo, yung may awkwardness and all, eyes don't lie, Marlene. Makikita yun sa mga mata na meron kayong ugnayan itong guy na to. At ako, parang somewhere in between, no? May nangyayari, parang ganun, in short. Anyway, yun lang. Gusto ko dun simulan, no, na hindi mo deserve na lokohin kahit pa hindi kayo nagmamatch ng personality nitong ex-boyfriend mo. And okay na rin yun, no, Marlene? Kasi ang ganda na rin, no? Good riddance, sabi nga nila, na umabot man ng 12 years, though, ang hirap nun, 12 years. Though, inabot ka man ng 12 years bago mo makita ang lahat ng ito, still, mas okay pa rin yun kaysa makasama mo siya habang buhay. Pero, alam mo yun, may mga tinatago siya sa'yo, no? Naglilihim siya sa'yo, meron siya kinikitang iba. So, parang feeling ko mas masakit yun. So, it's either pagdaanan mo na to ngayon, or kung gusto mong habang buhay kang niloloko. So, wala ganun talaga, Marlene, no? So, siguro, paano ba? Kung sakali na iisipin mo na may in love ka ulit sa ibang tao, siguro mas maging ano ka na ngayon. Ay, for sure gagawin mo to For sure, mas magiging masinsin ka na sa pagpili ng next na lover mo. So, okay na rin yan, Marlene. Hayaan mo na lang siya. 12 years, hindi basta-basta, pero eventually, no? Time will heal all wounds, sabi nga nila. Sabi nga ni Jana Kramer. Di ba? Nag-search pa ako ng lyrics para sa'yo. Kasi parang yung kinikwento mo dito, parang bagay dun sa, yung kinikwento mo, parang bagay itong lyrics na to, parang medyo match sila. Sabi niya dun sa kanta niyang, I got the boy. I got the first kiss and she'll get the last. She's got the future, I got the past. I got the class ring, she got the diamond and wedding band. I got the boy, she got the man. Ang sakit. Pero kailangan nating tanggapin at mag-move forward. Kaya sa mga ate kong girls dyan, maliban dito kay Marlene kasi pinagdaanan na niya, no? Pag nakikita nyo na yung lalaki, medyo walang plano sa buhay, no? Yung parang okay lang naman yung chill, pero wag yung sobrang chill. Pag gano'n na yung nangyayari dun sa lalaki, mas okay na tanongin nyo talaga, and wag kayong titigil hanggat hindi kayo nakakakuha ng sagot. Kasi ang mga lalaking may plano, i-secret man nila or hindi man nila sabihin sa'yo, pag pinilit mo, sasabihin pa rin na ganito kasi yung pinaplano ko, kaso pinilit mo ako and all. Pero yung mga lalaking wala talagang babanggitin sa'yo at all, no? Yung parang pag tinanong mo, clueless talaga sila kung ano bang plano nila sa relasyon ninyo, sa'yo, no? Mahirap yung ganun, no? Hindi mo sila mapipilit at wala kang mapapala sa kanila. Kaya mga ate kong girls dyan, tingnan nyo yung boyfriend nyo ngayon. Gusto ko yung pinag-isip ko pa kayo. Pero tingnan nyo, tanongin nyo, mag-assessment kayo sa sarili ninyo. Yung boyfriend ko ba may plano sa akin? Meron ba itong nakikitang future kasama ko? Baka it's about time, no? Baka ito na yung sign para tanongin mo yung sarili mo first, and then tanongin mo rin yung boyfriend mo. Para malinawan lahat, no? Hindi yung katulad, hindi yung magagaya kayo kay Ate Marlene. 12 years yung tiniis niya. 12 years yung akala niya forever na tong guy na kasama niya. Pero hindi rin, no? End up, wala ngang closure na nangyari, sabi niya dito, no? Hindi sila nagkaroon ng closure, no? Nagkita sila sa simbahan, wala nang explain, gets na nila yung nangyari, tapos, gumana na sila. Feeling ko mas masakit yun, Yung, mahirap pag walang closure, guys, kasi ang dami mong tanong, no? Parang may burden, naiwan din sa'yo yung burden ng relasyon ninyo, na ano ba, ako ba yung nagkulang? May nagawa ba akong mali? Hay, Ate Marlene, sobrang hirap ng pinagdadaanan mo. At para naman, sa mga lalaki, na wala naman palang plano, no? Or
Alam nyo na, may hint na rin kayo na hindi kayo sure sa girl na to. Guys, magpakalalaki naman tayo, no? Pag gano'n na yung nararamdaman natin, huwag na rin nating patagalin. Kasi sayang ang oras. And isipin nyo na yung girl na niloloko ninyo or plano mong lokohin is the same girl na gustong-gusto mo. Kaya mo nga niligawan eh. Kaya mo nga siya pinursu. She is the same girl na talaga namang inalay mo yung lahat sa kanya para lang umuo siya sa'yo. And then, dumating yung time na parang hindi ka na sure, ganyan-ganyan, may nakilala kang ibang girl. Man up, guys. Kung hindi na talaga, sabihin nyo kagad. Hindi yung patatagalin nyo pa ng ganito. Ay, nako. Biglang may naisip ako, may naalala ko celebrity, di ba? Yung may ganitong kwento ng celebrity. Pangit, guys. Hindi nakakalalaki yung ganun. Lalo na kung bigla mong susundan agad yung obvious na nag-overlap, no? Obvious na tinatabangan ka na dun sa isa, nagsisimula ka na dito sa isa. Pangit, guys. Hindi nakakalalaki yung ganun. So, wag ganun, ha? Dantanan natin yung ganun kasi, again, she's the same girl na talaga namang minahal mo nung simula. So, kung hindi mo na siya kayang mahalin sa dulo, at least, irespeto mo. Yun lang, mga kuya mong boys. At, for the last one, last 3 actually, meron akong 3 bagay kasi, eto na, nag-move on ngayon si Ate Marlene. Pero, ang hirap kasing mag-move on ng ganyan na wala kayong closure. Una-una muna, wait, bago yon 12 years kayo, dun pa lang ang hirap na. Okay, pangalawa, wala kayong closure, no? Hindi mo alam kung sinong may kulang, kung ikaw ba or what. Hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Pangatlo, nakita mo na kaagad na meron ka na kaagad kapalit. I can only imagine kung gaano kasakit yung nararamdaman ngayon ni Ate Marlene. And Ate Marlene, meron akong niready dito na 3 bagay na pwede mong gawin kung kaya mo na, pwede rin namang hindi. Or para sa ibang tao na lang kung hindi mo pa kayang gawin. Kasi naiintindihan kita, hindi basta-basta yung ganyang hindi basta-basta yung ganyang pinagdadaanan, yung ganyang heartbreak. So, una, feel it. Damhin mo. Iyakan mo. No? Isipin mo lahat ng gusto mong isipin. Basta, alam mo yung pagiging broken hearted, literal yan, may sakit yan talaga. Oo, yung parang akala mo yung picture lang ng heart na ganyan, yung ganon. No, totoo yan. Talagang parang feeling mo binibiyak talaga yung puso mo. So, damhin mo Ate Marlene. Lahat, kung gusto mong puntahan, yung mga pinupuntahan nyo dati, go. No? Kung gusto mong amuyin yung mga amuy niya dati, go. Basta damhin mo muna. No? Kumbaga namnamin mo talaga yung sakit. Kasi yung kasunod niyan, deal with it. No? When you feel it, deal with it. Pag naramdaman mo na, ngayon, isipin mo kung bakit mo ba ito nararamdaman, bakit ba ganito yung nangyayari sa'yo, harapin mo na ngayon. Itong mga lugar na to na pinupuntahan nyo dati, harapin mo. No? Kumbaga, gumawa ka ng kasunduan sa sarili mo na ito na yon. Last time na natin itong magkikita-kita. No? Ngayon ko na lang ulit kayo babalikan pagkatapos nito, kalimutan na. Kasi, ang third one is learn from it. Ano ba yung mga realizations mo nung natapos mo na siyang damhin, natapos mo na siyang kumprontahin? Ano yung mga naisip mo na, sabagay, hindi rin naman talaga worth it yung lalaki na yun. Sabagay, nung kami, ganito naman din siya. So, diba? Ano yung mga natutunan mo doon sa relasyon ninyo? Kasi ngayon lang magiging malinaw sa'yo yung mga dating hindi mo nakikita doon sa loob ng relasyon. So again, feel it, deal with it, and learn from it. Okay, Ate Marlene? Sana kahit papano, pag kaya mo nang gawin itong mga to, magawa mo, no? Para naman, di ba? Ang sakit naman talaga. Grabe naman din talaga. 12 years. Pero kaya mo yan. Okay? Maraming salamat ulit, Ate Marlene. At napili mo itong love letters. Kwento mo kay Dan. Ang iyong lingkod na
magbasa ng iyong sulat na talaga namang masakit sa puso. Maraming salamat. Ang hangad ko ay kasiyahan mo sa pagdating ng panahon and ma-realize mo pag dumating na yung panahon na yon na yes, nangyari ang lahat ng ito. Siyempre, may dahilan, no? Hindi ito basta nangyari lang para masaktan ka and all. May dahilan yan, alright? Sana maging masaya ka ulit, Ate Marlene, at sana bumalik ang iyong mga ngiti sa iyong mga labi at iyong pagmumukha. maraming salamat ulit. At maraming salamat sa iyo na talaga namang tumututok sa ating mga episode dito sa Love Letters Kwento Mo Kay Dan. Kung meron ka ring kwento, katulad ng kwento ni Ate Marlene, ipadala mo yan sa ating Facebook account, Dan Capucion, or sa aking TikTok account, Dan Capucion din, or @Dadanthology, di ba? RTRT. At babasahin ko yan dito. Ora mismo. Okay? So, maraming salamat. Sana ay patuloy ninyong i-share ang ating mga episode. Mag-comment kayo doon. Kahit anong comment pa yan, it's okay. Gwen, tiyana. Tatanggapin ko yan. Okay? So, maraming salamat. Hanggang sa muli, kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo ng masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye!